May pumasyal pala sa atin par mga katrops, tapos nagluto din pala ako ng chili garlic oil. Tapos biglaan nagkaroon ng problema sa akin amplifier nang dahil sa jack na yon ay nasira. Nag-harvest din ako ng aking tanim na ampalaya at saka husiling love you. At amin na din palang pinagtulungan tapusin gahukin iring aming tanim na kalabasa. Dahil parorotor na namin yung kama ng kalabasa. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa akin buhay probinsya. May pumasyal pala sa atin din ho sa farm mga katrops. Sila ho ay mga taga Magdalena pero dito ho sila nagtatrabaho sa Lumban. Nagbubuho sila ng mga tahe o ng mga barong. Kaya nagkaroon sila ng time, ayan, napapasyal sila din sa kubo. Kaya yan, agad-agad ko silang pinagtimpla ng kape. Kapeng barako para sa masarap na umaga. Mapaumaga man, tanghali o hapon, ay sadya naman ho talagang masarap magkape. Lalo na ang kape mo ay kapeng barako ay sinasabi sa'yo ay panalo. Dahil sili ho ang available natin ngayon, ayan, binigyan ho natin sila ng sili, pinakukuha na sila diyan. Dahil meron pa naman tayong sili doon mga katrops, sa atin ho yan na-harvestin sa mga susunod pang araw. Pag mayroon na ulit mapupula. Bago pala sila umuwi, ayan, nagpicture lang muna kami din sa tapat ng kubo. Mga nakamotor sila, kaya mabilis lang ho sila nakapunta din. Sa mga biyabiyahe diyan, mga katrops, ay mag-ingat ho ang lahat, ride safe. Dahil madami tayong sili mga katrops, hindi natin yan sasayangin. Ako ho'y magluluto ng chili garlic. Mula kasi nung pandemic, noong 2020 mga katrops, ako pala yung nagtitinda ng chili garlic oil, peanut butter, at mga gulay. Diyan ako nakasurvive nung pandemic, lalo na ho doon sa peanut butter ko, ay kung saan na nga nakarating. Ngayon lang ulit nagkaroon ng sili mga katrops, kaya ngayon lang ulit tayo makakapaggawa ng chili garlic oil. Matagal-tagal din ho ako hindi nakagawa. Ito pala yung mga glass jar na akin nilalagyan ng chili garlic oil. Akin ho yung pinakakuluan ng 2.5 oras para siguradong walang germs na matitira. At ito na nga yung ating chili garlic oil mga katrops. Templado na yan, ay akin nilang ho yan, naantayin maluto. Matagal-tagal ho yung lutuan yan. Umaabot ho yan ng 4 to 5 hours ang pagluluto pa lang yan. Sa mahinang apoy lang ang ginagamit ko, kaya may katagalan talaga yung pagluluto niyan. Diyan ho sa chili garlic oil natin, ayan, medyo luto na siya at naglalangis-langis na talaga. Hindi tulad nung kanina, ay halos kalapot na parang walang langis. Ngayon ay talagang kabango at sarap na agad isapaw sa sinaing. Ba't gay sasapaw? Ilalabay pala, syempre kakainin. Masarap kasi kumain lalo na't kaanghang ng iyong pagkain. Kaya diyan sa chili garlic oil ko ay pampagana na. Yan pang manok ko mga katrops, yan kadalasan nilang kinakain, yung paragis. Nagkaroon pala ako ng problema diyan sa akin amplifier mga katrops dahil nung gabi ay akin ho yung binuksan tapos bigla ho may sumingit na malaking gamo-gamo. Ay akin ho siyang sinundot nung jack, kaso laang ay yung jack ay nakakabit diyan sa akin amplifier. Pagkakasundot ko ay dagdikit, ayun pumutok. Yun ay kinabahan ako, ay alam ko kasi nadali yung aking amplifier. Ay gabi na iyon, kaya aking ginawa ay kinabukasan ay akin agad chinek kung ano gan naging sira. Di kasi ako sanay nang walang music, kaya kailangan meron akong amplifier para sigurado maganda yung aking music. Chinek ko muna yung pinagkabitan ng jack mga katrops. Nakita ko doon yung resistor ay medyo sunog. Chinek ko ng tester ko ay walang resistan, kaya tiyak ko yan ho yung sira. Kaya agad-agad ko na siyang tinanggal mga katrops at ang kanyang resistor ay brown, black, brown, gold. Kaya akin na ho siyang pinaltan para ma-check kung tama ba ako at yan lang yung sira. Sana yan lang para hindi na tayo gumastos pa. Bumili lang ako ng resistor, piso lang isang aking bili mga katrops. May stock pa naman akong panghinang, di yan yung LED. Kaya di na ako bumili, piso lang huy nagastos ko. Medyo may kalakayan lang yung resistor na akin nabili. Pero good siya mga katrops, pares lang naman sila. Dahil nakabit ko na bago ko testingin, ay akin muna siyang binlower para sigurado hong malinis na pagka ho nabuo na yung ating amplifier. Kaya nung okay na at naikabit na linis ko na, ayan, tetesting ko na. Yan palang aking amplifier mga katrops. Ay di yan ho sa video kay ko siya nakakabit. Kakabit ko na muna yung jack, saka ho yung jack papunta doon sa ating player. Titignan natin kung tutugtog na yung ating video. Ito na, habang hinahantay yung loading ay medyo kinakabahan kung tutugtog ba o hindi. Positive mga katrops, ayos na yung ating amplifier sa halagang piso doon sa nabili kong resistor. Okay na at magagamit na natin. Buti na lang talaga, yun lang yung naapektuhan. Dahil masaya na naman tayo at mga pag-music na, ayan, nagpunta muna ako sa taniman para mag-check ng mga pitasin na. Ayan, at pagkakakita ko sa akin ampalaya ay meron na siya, kaya yan, ninarvest ko na agad. Tapos ng ampalaya, dito naman ho sa siling love you, ay pitasin na naman. Kaya mag-harvest na ulit tayo. Harvest pa lang natin nung isang araw at nakapagluto tayo ng chili garlic ngayon ng sili. Ay meron na naman tayong siling love you. Ang gagawin naman natin diyan ay sa suka naman. Tapos yung iba naman yung masasobra sa suka, ay akin ho siyang dinadried para magkaroon tayo ng stock. Maganda kasi pag idadry di talagang tagal ng matagal na matagal. Parang tayo, tatagal talaga tayo pang habang buhay. Ay pero lang
Dini ho sa probinsya namin sa Laguna, sa pagkakaganda naman ho talaga, lalo't pag ganyan tanawin ng iyong makikita. Nung nakapag-harvest ako mga katrops, nagpahinga lang ako saglit. Tapos ayan, tutulungan na natin sila inay, kuya, itay para mag-asarol. Balak namin tapusin ngayon, gawa ng bukas ay patatraktora na namin yan, parorotor para matapos at malinis na yung kanyang kama. Ayan kasi yung process na ginagawa namin. Pagkakatanim ay amin ho siyang agahukin, tapos susunod ay aasarolin, aabonohan, didiligan, tapos parorotor na natin yung gitna para pag gumapang na yung kalabasa, malinis na yung gagapangan niya. Yan nga si kuya ay talagang hapit mag-asarol ng malinis na yung kalabasa. Kanyang-kanyang iras mga katrops para mabilis matapos. Mga isang oras, gada isang iras, ayos na yun. Ito pala yung 3 lata na tinanim natin noong nakaraan mga katrops. Ganyan na ho siya, kalalaki. Matibay ho iyan sa init mga katrops, basta didiligan ho natin. Ako lang ho talaga ang hindi matibay sa init. Iyang palang tanim naming kalabasa mga katrops, yan pala yung nasa tapat ng aking kubo. Yun naman ho ang palaya, talong, sili at saka ho kamatis. Medyo may malayo sa kubo. Pero yung kalabasa ay tapat lang ng kubo. Tapos medyo doon sa kaliwa yung ating mais. Ito na nga, kinabukasan mga katrops. At dahil natapos na namin yung asarulin, ayun nga yung sinasabi ko sa inyo na yung kama ng kalabasa ay rorotoren para pag gumapang nga yung kalabasa ay malinis na. Sa inyong lugar mga katrops ay ganyan din huga ang inyong ginagawa or process sa pagtatanim ng kalabasa. Yung mga sobrang gumapang na sa kama ay amin ho siyang inilalagay diyan sa iras para hindi tamaan ng bahala ng traktora. Nung nakaraan mga katrops ay April pa lang ay magmeme ay nakapag-harvest na tayo ng kalabasa dahil matagal ang hugot ngayon ng tubig na late kami ng tanim. Kaya mga ilang linggo pa bago tayo makapag-manual pollinate ng ating kalabasa. Kung mapapansin yung mga katrops yung kama na araro ay natraktora pala. Ayan gumagapang na yung mga kalabasa natin. Diyan na sila magbubunga. Pababagsakin natin yung unang bunga na yan mga katrops. Yung pangalawang bunga ang ating patutuluyin. Ay baka naman makalambing sa inyo mga katrops ng aking YouTube channel Georgian TV. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!